Alright mga kapatid, magandang umaga po sa inyo at napapasalamat tayo sa Panginoon sa opportunity na tayo ho ay nakapag-broadcast today at isang pribilehiyo na tayo ho ay pabigyan ng Lord ng pagkakataon. Kahapon no, halos maghapon yung halos maghapon yung yung ulan. Galing kami dun sa Granada. May nagsalita ho tayo ro kasama si Bro George. Ay grabe, gabi na ho talaga, medyo ginabi ho tayo dahil inantay nating humupa yung yung ulan. Magkagayon man, salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nakita ngayong umaga. Sa ngalan siyempre ni Bro JB Akman na wala rito ngayon, may importante lang ho siyang ginawa para sa kanyang pamilya. Ako na muna ho ngayon ang mag-isang kasama niyo. Alright, tayo magsimula. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa opportunity ho na binigay niyo sa amin upang minsan pa ay pag-usapan ang isa sa mga aral na Simbahang Katolika, ang Holy Orders. And it is our prayer that you would bless us, that you would give us the understanding. Banal Espiritu, samahan niyo kami. And we also ask you, Mama Mary, to give us the inspiration. Maasa ho kami na kayo siya mabibigyan ng parangal sa mga oras na ito. At syempre, ma-enjoy namin ang pagtalakay at makatulong ito ng malaki sa mga Katoliko nationwide and beyond. We would like to thank you sa opportunity ito. We would like to bless your name, Father. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa magandang opportunity na binigay sa atin ng Lord. Today is Sunday. I'd like to say Happy Lord's Day sa bawat Katoliko nationwide. Siyempre gusto natin batiin muna ang ating obispo rito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. At sa lahat ng mga kaparian under his leadership dyan sa San Sebastian Cathedral. Gusto ko lang din batiin yung aking parish priest dyan sa San Juan Nepomuceno sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca, si Father Nobles at si Father Egay. At sa lahat ng mga opisyalis po dyan, opo, at yung mga parishioners, magandang umaga po. Siyempre yung aking may bahay, si Annalyn Ledesma Calixtro, at yung aming dalawang anak ni si James Philip Atala ng Grace. At siyempre sa lahat po ng mga Catholic Faith Defenders nationwide, sila Reverend Father Darwin Gitgano, Wendell Talibong, John Doe, si Kenneth Bustamante, si Romel Palma, at dito rin siyempre sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, yung aming presidente na si Bro Christian Paul Gaylan, sa lahat ng mga officers, dyan din sa Granada si Bro Herald Doloso, at sa iba pa. Pagbati rin kay Reverend Father Gamala, ang tumatayong spiritual advisor po ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Alright, diretso na ho tayo mga kapatid. Pag-uusapan ho natin ngayon ay ang sakramento ng ordeno pagkapare. Importante ho ito sa mga aral na Simbahang Katolika na dapat mabigyan ho natin ng pansin o pagpapahalaga. Ano po ba ninyo ang turo na simbahan? Na itinuturo ho ng simbahan na ang banal na simbahan ay meron po tayo nitong banal na orden na isang sakramento ho. Ito tinatawag sa wikang banyaga na Holy Orders. Holy Orders. Ito po isang sakramento na itinatag ng ating Panginoong Yesus. Na ito ay nagbibigay ng hindi nabuburang tanda sa kaluluwa. At sa pamagitan ho ng sakramentong ito ay naitatatag sa loob ng simbahan ang hierarkikang binubuo ng mga obispo, mga pare, mga ministro na ang pagka-obispo ay mas mataas ang antas kaysa sa pagkapare. Na ang obispo ay may kapangyarihan na magkumpirma at mag-orden. Na ang pari ay may kapangyarihan na magkonsekrar at maghandog ng katawan at dugo ng Panginoon at magpatawad ng mga kasalanan. Sa madaling salita, ang nag-o-ordain ho ang bishop, hindi ho ang priest, hindi ho ang deacons.
Ang may karapatan lang ho, ayon po sa turo ng simbahan, ay mga obispo ho natin, katulad ng ating bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Siya lang ho yung merong authority to do that sa mga kaparian ho natin. Ang sakramento ho ng orden ay isang sakramento na nagbibigay sa isang tao ng biyaya ng banal na espiritu. Upang maging karapat-dapat at wasto siyang gumanap ng mga sagradong tungkulin bilang diakono, pari o obispo. Ito ay binibigay sa 3 antas sa pagtatalaga bilang diakono, pare at obispo. Iba naman ho sa mga pastor, sa mga protestante at mga evangelicals. No, ako yung pastor pa, I was ordained ho year 2000 25 years ago. Ako po ay naordinahan. Sa amin hong grupo, bago ka ma-ordain, may qualifications so yan. Of course, dapat meron kang proper theological training. Now, I've been to different theological trainings sa Maynila. Even po sa pag-aaral po ng sa panulat sa ibang bansa. Dapat at least 3 taong ka na aktibo bilang isang pastor. At sa grupo ho na nasamahan ko noon, naalala ko, bago ko i-ordain, yung congregation ho yung yung tumayo, nag-vouch para sa akin na kanilang pastor, na iordinahan ako. Kasi part ako ng isang denomination na tinatawag na Baptist. Opo. At sa aming denomination, hindi ho basta-basta nag-ordina ng pastor. Dapat may proper theological training ka, tapos at least meron kang 3 taon na ikaw ay nagpastor ng full-time. Siyempre, tinitignan din dyan yung karakter mo, yung performance mo, etc. So, importante ho yun. At binavouch ka ng local church na kung saan ikaw ay nagpapastor. Maraming tinitignan. Dadaan ka sa butas ng karayom, ika nga. At naalala ko noon bago po ako i-ordain kung ang secular ho may tinatawag na board exam, ang mga pastor ho may board exam din. Oho, meron ho yang halos ho isang araw ho yung examination na ginawa sa akin. Nanginginig ho talaga ako Kasi para to that, pinagawa na ho ako ng parang thesis paper ho. Na kung saan sinulat ko yung pinaniniwalaan ng mga Baptist. At mula doon sa ginawa ko na yon na thesis, doon ho ako tinanong ng mga ordained pastors, yung mga naordinahan na. Alam ho ba ninyo, halos maghapon ho Akala ko hindi ako papasa Pero pumasa naman ho tayo. Pagkatapos noon ay kasabay noon yung ordinasyon kagad. At kadalasan yung nag-ordin ho sa grupo namin ay yung pinaka-chairman ng organization, ng association, not necessary bishop. Kasi sa amin wala ho kaming bishop. Sa ngayon na lang ho yan na may mga bishop sa konteksto ng mga protestante at mga evangelicals. Pero sa konteksto ng Katoliko, alam naman natin ho yan. Kasi hierarchy yung Catholic Church Di ba, pinakamataas yung Pope, and then meron tayong Cardinal. Ngayon, nasa Vatican sila ngayon, naghahanda sila doon sa conclave sa May 7. Tapos yan, may mga Archbishop, and then Bishop, and then mga priest natin. Tapos sa ilalim ng priest, may mga deacons tayo, at nasa ilalim yung laity. Ayan, kasama si Brad Calix ngayon dyan sa laity. Mga kapatid, ang maordinahan, it is a privilege. At meron itong kaakibat na responsibility. Noong ako po ay na-ordain, saka lang ako nakapagkasal. Sa amin ho kasi, hindi ka pwede magkasal hanggat hindi ka na-ordinahan. So kapag ang pastor ay hindi pa na-ordinahan, ang pwede niyang gawin, nakakapag-Lord's Supper naman, nakakapag-child dedication, pero yung mga masiselang bagay na ginagawa, like yung pagkakasal, hindi ho yan pwedeng gawin ng non-ordained pastor. Mas mabigat po sa Katoliko. Sa Katoliko, hindi ho basta-basta kung sino nag-oordina Ang gumagawa po niyan ay obispo, mga kapatid. Ngayon, tignan natin dito yung 5 pagtutol ng mga anti-Catholic sa mga Katoliko. Sabi nila, sa bagong tipan daw, wala naman daw ibang pare, kundi si Kristo lamang. Sapagkat ang kanyang pagkapari ay hindi niya ipinasa sa iba.
Yun po yung tumututol sila. Sabi nila, ang turo ninyo sa Katoliko na holy orders, walang kakwenta-kwenta yan eh. Walang batayan yan sa salita ng Diyos, sabi nila. Kaya nga ho, ako'y nakikiusap doon sa mga anti-Catholics. Bago po kayo magbitaw ng mga salita ninyo, importante ho aralin nyo muna yung doktrina namin. Kaya nga ho, yan po yung aking hamon sa sino mang mangangaral sa Pilipinas, na bago kayo magkomento sa anumang doktrina ho ng Katoliko, ang hamon ko, basahin nyo po muna ang Catechism of the Catholic Church. Bakit, Brad? Babasahin yung Catechism of the Catholic Church? Dun ho namin ibinabase yung aming pinaniniwalaan. Siyempre, para maging patas naman din ho kayo sa amin, mabasa nyo. Ngayon, kung nabasa nyo, hindi naman ho ibig sabihin nabasa nyo na intindihan nyo. Ibang level ho yun. Pagka binasa mo, isang level yon ang mabasa. Pero yung maintindihan yung binasa mo, ibang usapan po yon. Opo. Sa Katoliko po kasi pagdating sa interpretation, hindi ho kami allowed na magkaroon ng private interpretations. Even the priest, even yung bishop po, kasi may magisterium po ang Katoliko. 3 po, tripod yung authority na pinagkukunan po ng Katoliko We have the sacred scriptures. 73 ho ang Biblia ng Katoliko, sa Protestante 66. Pangalawa, we have the sacred tradition. Yung wala sa Biblia, naandun sa tradition. Kaya hindi ho kami Bible alone. Now, you have to understand that. Kaya yung mga pinipili to ang simbahang Katolika na magpaliwanag gamit lang ang Biblia, problema ho talaga yan. Because we do not believe na Bible alone. Now, you have to search the tradition. Yun yung hamon ko sa mga mangangaral ng iba't ibang sekta sa Pilipinas. Pangatlo, meron kaming magisterium. Yang magisterium na yan, sila yung responsable sa pag-aayos ng doktrina. Sa lahat ng interpretations pagdating sa sacred scripture, sila ho ang nangangasiwa. Sino ba ang kasama dyan sa magisterium, Brad? Andyan ho ang Santo Papa, andyan ho ang mga kardinal, andyan ho yung mga theologians ho na simbahan. Kaya ho, sa lahat ng kaparian nationwide and beyond, hindi ho nila kailangang umimbento pa ng paliwanag sapagkat tapos na ang interpretasyon. Kinakailangan lang balik-balikan ano ba sabi ng simbahan. Hindi yung ano ang sabi ni Bishop. Ano ang turo ng simbahan. Dapat malinaw pa sa sikat ng araw ho yan. Pangalawa, tumututol sila kasi sabi nila sa loob daw ng simbahan, hindi na ho binabanggit na may mga pari, kundi mga apostol, propeta, ebanghilista, mga pastor at mga guro. At ang kanilang gamit na sitas ay Efeso 4:11. Sasagutin natin maya-maya yan mga kapatid. Magandang umaga sa aking may bahay, kay Rex Del Rosario, Alimpuangon, salamat. Kay Edward Mulliken Jr., bro, salamat Aika, Ekat, salamat. Now, pangatlo, sinasabi ho nila na ipinagbawal ni Jesus ang pagtawag ng sinuman bilang ama dito sa lupa. Di ba kasi sa Katoliko, yung mga pari tinatawag na father Di ba? Ang contention nila, ipinagbawal daw ni Jesus ang pagtawag ng sinuman bilang ama. Paano yan? Sa probinsya, ang tawag sa mga tatay, di ba? Ama. Sa Maynila, ganun din. So, bawal ba nating sabihin yan bilang mga Pinoy sa ating mga magulang? Talaga bang ipinagbawal? Maria Lini Biaten Dongines, magandang umaga po. Sapagkat isa lang daw ang ating ama na nasa langit, ayon po sa Mateo 23, talata 9. Ika-4 na tutol nila, ang sabi nila, ayon daw kay San Pablo, ang obispo ay kailangang asawa ng isang babae lamang. Ngunit ang mga obispo ng Katoliko ay walang asawa, kaya lumalabag sila sa sinabi ni San Pablo. Babalikan ho natin yan maya-maya. Binabanggit ko lang dito yung mga tutol ng mga anti-Catholics po sa simbahang Katolika. At ang sabi pa nila na ang mga paring Katoliko ay tumutupad sa pagtuturo ng demonyo. Aakusahan nila ang simbahang Katolika na nagtuturo daw na turong demonyo. Bakit po? Kasi nagbabawal daw sa pag-aasawa
at sa pagkain ng karne. Ayon po yan sa sabi nila sa 1 Timothy chapter 4, 1 to 3. Ito, liwanagin natin. Importante magkaliwanagan tayo rito eh. Kasi pag hindi ho maliwanag, malabo. Kung ano mang bagay na malabo, hindi malinaw, tama? Mga chismis lang ho yan, itong mga pagtutol na ito. Kaya ho doon sa mga mangangaral ho sa buong Pilipinas, ang hamon ko lang ho sa inyo, simple. Balikan nyo ang Catechism of the Catholic Church. Maging patas ho kayo sa simbahang Katolika. Basahin nyo po yan para may basis ho tayo ng discussion. Personally, hindi ako sa debate. I'll go for dialogue. Kasi pagka debate, personalan eh. Hindi tayo masyadong marunong mag-handle sa Pilipinas ng proper debate. As I observe, hindi tayo marunong sa proseso na yan. Kasi nagiging personal eh. Inaatake yung personality. Mali po yun sa debate. Sa debate, tinatakil mo yung issue, yung subject matter. Hindi ka pwedeng umatake nung mangangaral sa kabilang panig. At yun po ay madalas na nababiolate ng mga nandyan sa debate. Kaya hindi ako sa debate. Tapos pagkatapos niyan, hindi kayo magkaibigan, samaan ng loob, nagiging personal, etc. I'll go for dialogue. Kaya I firmly suggest doon sa mga anti-Catholics, doon sa mga preachers nationwide, bago ho kayo magbitaw ng anumang statement laban sa simbahang Katolika, basahin nyo ho. Basahin nyo ng paulit-ulit. Unawain yung mabuti ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church para may basis ho tayo. Kasi pag hindi mo nabasa yan, naatake ka sa amin, walang basis. That's nonsense. Di maganda kung nabasa mo yan, di pag-usapan natin, ano nakita mong mali ron? At papaliwanag ho namin sa inyo. Para patas lang ho tayo. Magkaroon tayo ng dialogue. At least pagkatapos ng dialogue, nagkakapi-kapi tayo, walang samaan ng loob. At least naintindihan po ninyo bakit ganun ang turo na simbahang Katolika. Ngayon, sagutin ho natin isa-isa yung mga paratang na yan, yung mga fake news na yan. Kasi maganda, maliwanag ho eh. Importante ho yan sa mga nakikinig sa broadcast na ito. Saan man ito umaabot itong ating station, ay importante ho, mapakinggan nyo lang yung side. Bahala na po kayo doon sa mga anti-Catholics na sa aking pagpapaliwanag, kumbinsido ka hindi ko na problema ho yun eh. Sa akin dito, sabihin lang po, yung turo ng simbahan, and you decide for yourself. Okay ho ba? Sagutin natin, sa lumang tipan, sinabi ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Ang sabi ni Yahweh, kayo ay magiging isang bansang maglilingkod sa akin bilang mga pare. Kaya yung sinasabi nila na wala daw ibang pare kundi si Kristo lamang, sapagkat ang kanyang pagkapari daw ay hindi niya ipinasa. Hindi ho totoo yan. Sabi rito sa Exodus 19 verse 6, kayo ay magiging isang bansang maglilingkod sa akin bilang mga pare. Makaibigan, ngunit sa gitna ng bayan, pumili pa rin siya ng mga pari na naglilingkod sa altar. Mula po sa angka ni Levi at Aaron sa Hebrews 7 verse 11. Ang simbahan bilang bagong bayan ng Diyos ay tinawag. Sabi lumapit kayo bilang mga buhay na bato. At ialay ninyo ang inyong sarili sa pagtatayo ng espiritual na templo upang maglingkod bilang mga banal na pari. Ang sabing ganon. Na maghahandog ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. I hope maliwanag ho ito, especially sa mga Katoliko. Ngunit sa gitna ng kanyang mga alagad, sabi pa, pinili ni Jesus ang 12 na tinawag niyang mga apostol, batay sa Lucas 6, talatang 13. At sa kanila ipinasa niya ang kapangyarihan. Sino nagpasa ang Panginoong Jesus? Kanino niya ipinasa? Sa mga apostol. Ano ipinasa niya? Yung kapangyarihan at otoridad na hindi niya ipinasa sa iba. Ano yung ipinasa niya in particular? Yung kapangyarihan sa pagtuturo. Di ba sabi rin sa Mateo 28, 19 hanggang 20? Bago umakyat si Kristo doon sa langit, di ba nagbigay siya ng tagubilin? Yung Great Commission, na sabi niya sa mga alagad, go therefore
and make disciples to all nations. Go and make disciples. Sabi ganun, baptize them. Yung mga disciples. Sinong gagawa niyan? Yung mga apostol. Paano ang klaseng bautismo, Brad Calix? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sinabi ho dyan, in the name. Hindi ho sinabing in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ang pangako ho ng Panginoon, sabi niya, I will be with you always. Habang ginagawa po yan ng Simbahang Katolika, yung pagiging faithful natin in proclaiming the good news. So what is the good news? Bagamat si Kristo ay namatay, after 3 days he rose again from the dead. That's the good news. At sino ho may dala o may bit-bit ng mabuting balita? Ang Simbahang Katolika. Sa kabila ho na ito'y inaatake ng iba't ibang sekta at denominations, pinagtutulong-tulungan ng mga protestante at mga evangelicals, maraming fake news na hinahaboy po sa Simbahang Katolika. And you know what? Sa napakatagal na panahon, nakatayo pa rin ang Simbahang Katolika. Bakit po? Sapagkat ang founder ng simbahang ito ay hindi tao. Ang founder ng Simbahang Katolika, walang iba, ladies and gentlemen, ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo. Nakapangyarihan sa pagtuturo. Kaya kung sasabihin nyo, Brad Calix, sino ba ang legit na grupo sa buong mundo na dapat na nagtuturo? Simbahang Katolika. Simbahang Katolika. Hindi lang ho pagtuturo, kundi yung pagpapatawad ng kasalanan. Ang mga pari ho ay meron silang power to forgive sins. Matapos ho silang patungan ng kamay ng kanilang obispo, kasama ho yun sa ibinigay na pribilehiyo. Na that's why pag may kasalanan tayo, we go to the priest at meron tayong regular confession. At least in-encourage po tayo, at least on a regular basis, we go to the priest at least once a month. Masyado matagal na ho yung once a year eh. Oho, marami-rami na ho yun kapag naipon ninyo, pagka once a year lang kayo nagpupunta sa pare. Pangatlo yung paghukom at pamumuno, paghahandog ng kanyang katawan at dugo, at pagpili sa mga kahalili po sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay. Mga kaibigan, sa Biblia ho, makikita natin na sa pamagitan ng ritual ng panalangin at pagpapatong ng kamay, pinili ho ng mga apostol ang kanilang mga katuwang at kahalili. Binabanggit po yung 7 diakono. Kung nabasa nyo na po Aklat ng Gawa, pangkat 6, talatang 3 hanggang 6. Napuspos ng Espiritu Santo at karunungan. Ito po yung mga qualifications ng mga diakono. Napuspos ng Espiritu Santo at karunungan. At ang sabi noon, at dinala sa mga apostol na nanalangin at nagpataw ng kanilang mga kamay. Yung laying on of hands, yung gesture ho na yon, ang ibig sabihin nun ay ordination. Now, in our context bilang Katoliko, ang gumagawa ng ordination o yung pagpapatong ng kamay, hindi ho diakono, hindi ho pare. Ang merong exclusive rights to do that, yung mga bishops ho natin. Mga kapatid. Sa Acts 13 verse 3, sabi ho ron, nang sinugo ho sina Pablo at Bernabe sa kanilang unang misyon, ang mga pinuno ho ng simbahan sa Antioquia, nag-ayuno ho sila, nanalangin at nagpataw ng kamay sa kanila. Yung pariralaho, yung praise na nagpataw ng kamay sa kanila, yun po yung ordination. Naalala ko nung ako'y naordinahan, pinatong po sa akin yung kamay ng pinaka-leader ng grupo namin. Pinatungan po yung kanyang kamay sa aking ulo, simbolo na ako po ay kinoconsecrate bilang pastor for life.
na wala akong ibang gagawin kundi mangaral ng salita ng Diyos, ipahayag yan sa lahat ng tao, magtanim ng mga local churches, at maging tapat sa Panginoon Diyos. So, alam po ninyo, pagka na-ordain ho yung mga yung isang seminarista, alam po ninyo, sistema nga pala sa Katoliko, ang seminarista, 10 taon ho nag-aaral yan sa pagkapare. Ang una ho yan, na first phase ho niyan, ay yung unang 5 taon, AB Philosophy. Opo, 5 taon yan. Tapos yan, medyo pakakawalan sila ng konti sa mundo, yung mga estudyante na to, yung mga seminarista. Pag nakabalik, yun, may tawag sa Diyos yun. Pag hindi nakabalik kasi nag-asawa, di walang tawag sa Diyos. Kaya minsan may nababalitaan kayo probably na mga seminarista, after 5 years natapos yung AB Philosophy, may mga kasintahan. Hindi na-resolve by issue. Kasi hindi pwedeng may asawa ang pare. You have to understand. Hindi ho yan pwede may asawa. Bakit naman Brad Calix hindi pwede? Walang focus katulad ko, ako'y dating pastor, ako'y pamilyado. Siyempre, anong priority ko? Tatanungin mo ako, anong priority ko bilang pastor? Yung simbahan ba, yung pamilya ko? Of course, ang sagot ko dyan, pamilya ko. Hindi yung simbahan. Kasi pwedeng okay ako sa simbahan. Pero wala akong panahon sa pamilya ko, disqualified ako bilang pastor. Kasi sabi ng Bible, dapat naasikaso mong mabuti yung pamilya mo. Yun ang disadvantage minsan kapag ikaw ay pamilyado. Pupunta ka na lang doon sa simbahan, dapat maaga ka doon, nagkasakit yung anak mo, kailangan takbo sa ospital. Sino priority? Di yung pamilya. Kaya nga ho sa mga pari natin, hindi pwedeng may asawa. Hindi naman sa bawal, no? Pwede naman, kaya lang, kung gusto mong mag-asawa, alis ka lang muna sa pagpapare. Ganun naman yun, hindi naman ho talaga bawal. Kaya lang, nire-required lang ho talaga dahil ho yung bigat ng tungkulin Mantakin mo di ba, ang pari sa Pilipinas grabe schedule ho niyan, kaya ho by appointment tayo, napansin nyo ba? Pero point natin doon mga kapatid, importante na maintindihan natin, ang mga pare, ano talaga yan, full-time yan. Balik tayo ron. Ngayon, pag nakabalik ito seminarista, 5 years, tapos AB Philosophy niya. Tapos kinausap niya yung kanyang girlfriend, sabi niya, nako, paano yan? Gusto ko maglingkod sa Panginoon talaga, iaalay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Paano yan? Gusto ko talaga magpare. Sabi niya, ito medyo mabigat ito sa mga seminarista na may mga kasintahan. Yung magpaalam sa kasintahan. Di ba? Mabigat yan para sa kanila. Mabigat yan. Siyempre, yung babae, ganun din. Ang mga babae na kapag seminarista yung kanilang sila mismo rin, kung sila ay talagang nakakaunawa, baka encourage na rin din nila yung kanilang boyfriend na seminarista na, magtuloy ka na dyan kasi ayoko ayokong karibalan Diyos sa ganyan. Di ba? Kaya lang, ang hirap po nung moment na yun, di ba? Ngayon, babalik yung seminarista for another 5 years para tapusin ang AB Theology. Pag nakatapos ang seminarista ng 10 taon na pag-aaral, ang unang ordination niya bilang diakono. Sino nag-ordain? Bishop. Ia-assign po siya sa particular na parokya. Okay, yung seminarista. Ilan taon siya dyan, Brad Calix? Probably 2 years. Depende sa discretion ng parish priest yan At para nagiging recommending officer yung parish priest na nagmamatsyag sa kanya yung kanyang performance. Seryoso ba tong seminarista na to? First ordination as a deacon for 2 years. Probably. Ganun yan. Now, second ordination bilang pare. Again, ang gagawa niyan, ang bishop. Pag once na ordain na itong seminarista na ito na naging diakono, pagkatapos niyan, pagiging diakono, pare, i-assign siya ng bishop sa isang lugar na kung saan probably walang pare. Baka i-assign siya sa isang lugar na para magsimula ng gawain. Okay?
Nabalikan natin, mga kapatid, yung binabanggit natin dito. Opo. Dahil sa ritual na ito ng pagpapatong ng kamay o yung ordination, naging mga sugo ng Espiritu Santo sina San Pablo at Bernabe. Ipinaalala ni San Pablo kay Timoteo, pinapaalalahanan kita na pag-alabi ng kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sa madaling salita, si Pablo, mga kapatid, ay obispo. Kasi pinatungan niya ng kamay o inordinahan niya si Timoteo. Ngayon, binanggit niya, mag-ingat ka sa pagpapatong ng kamay. In other words, si Timoteo, later on, naging bishop din ho. Kasi nga, hindi po pwede kung pari ka lang, magpapatong ka na kamay o mag-o-ordain ka. Hindi ho. Yun po yung sitwasyon, mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, ipinahayag pa ni San Pablo at Bernabe na sa bawat iglesia nagturo sila ng mga pinuno at sa pamagitan ng pag-aayon at pananalangin, itinagubili nila ito sa Panginoon. Doon sa Acts 14 verse 23, makikita ho ninyo. Sila ay may mga obispo sapagkat tinanggap nila ang kapangyarihang mag-orden ng iba. Nasabi ni San Pablo, huwag kayong magmadali magpatong ng iyong kamay sa kanino man, sabi niya kay Timoteo. Mga kapatid, ang pagtatatagho ng sakramentong ito ay pinatunayan rin ng mga guro at manunulat ng simbahan. Now, pakinggan nyo sinabi ni San Ignacio ng Antioquia. Nasabi niya na ang obispo ay hindi kumuha ng kanyang otoridad sa kanyang sarili, kundi mula sa Diyos. Yun po sabi ni San Ignacio ng Antioquia, na yung authority ng bishop hindi galing sa kanyang sarili. Kanino daw galing? Galing ho sa Diyos. Napakinggan nyo, sinabi ni San Cipriano, ang mga obispo ay mga kahalili ng mga apostol sa pamagitan ng ordinasyon. Ano raw? Ang mga obispo ay mga kahalili. Pagkatapos ng mga apostol, mga patay na ho sila. Now, here comes the bishops. Opo. Sinabi pa ni Firmilian, obispo ng Cesarea, sa kanyang liham kay San Cipriano, ang kapangyarihan sa pagpapatawad ng kasalanan ay ipinasa sa mga apostol at sa mga obispo na sumunod sa kanila sa pamagitan ng walang patid na ordinasyon. Hindi ho natigil yun eh. Kaya nga sa simbahang Katolika, pag sinabing Catholic, mabigat ho yan. Naniniwala ho kami na simbahang Katolika ang tunay na simbahan. Bakit? Sapagkat ang founder hindi tao. Diyos, si Kristo ang founder. Merong 4 na marka na tunay ang simbahang Katoliko. Una, 1. Pangalawa, holy. Pangatlo, Catholic. Ika-4, apostolic. Pag sinabing apostolic, natitreso ng simbahang Katolika yung pinagmulan na mula kay Jesus Christ papunta sa 12 apostol. At pagkatapos yan ang kauna-unahang Santo Papa ng simbahang Katolika, si Pope Peter. Na bakit po nasa Roma? Sapagkat doon nagsimula. Naandun sa Roma. Doon na itatag. Mga kapatid, pag sinabing apostolic, hindi ho naputol. Apostolic succession ang tawag sa wikang Banyaga. Na we can trace. Pang ilan na ho ba yung magiging Santo Papa? May 7, merong conclave. Pag sinabing conclave, ito'y proseso ng paghahalal ng susunod na Santo Papa. Ang gumagawa ho niyan, ang may karapatan lang bumoto niyan, ay mga kardinal na hindi po lalampas ang edad sa 80. Naandun na ho sila sa Vatican sa Roma ngayon, naghahanda na ho eh. Ayon po sa Vatican News, naglagay na ng chimney. 2 usok po yung tinitignan ng tao eh. Pagka itim na usok, ibig sabihin, wala pang desisyon.
Pero pagka doon lumabas sa chimney, ang usok puti, nakapaghalal na ng panibago Santo Papa. O, yung mga anti-Catholic, sabi nila, buti nga, namatay na ang inyong Santo Papa. Pantakin yung mga komento ng mga yan. Mga walang puso. Sabi nila, buti na lang, namatay na Santo Papa ninyo. Kung may mga normal itong mga kaibigan natin ito, hindi sila magsasalita ho ng ganyan. Kundi merong respeto sana. Matakin mo, buti nga. Naku naman, hindi po dapat ganun. Dapat to kayo nakisama na lang din ho na nagluluksa sa pagkawala ho ng aming Santo Papa. Opo. At makiisa na lang din ho kayong manalangin. At sana, sa lalo't madaling panahon po ay di na ho yung pagpili ng panibago Santo Papa po magiging smooth lang ho ba yung proseso. Napakinggan pa natin to mga kapatid. Ang dagdag pa ni San Cipriano, sa pamagitan daw ho ng pagpapatong ng kamay ay natatanggap natin ang pagkaobispo at sa gayon tinatanggap din natin ang Espiritu Santo na sumasa atin. Now, sinabi pa ni Firmilian, obispo ng Cesarea, diham niya kay San Cipriano, ang kapangyarihan sa pagpapatawad ng kasalanan ay ipinasa sa mga apostol at sa mga obispo na sumunod sa kanila sa pamagitan ng walang patid na ordinasyon. Yung nga sinasabi natin. Ayon kay San Gregorio ng Nisa, ang sabi niya, ang isang taong kahapon ay isang ordinaryong kasapi ng bayan, ngayon ay tagapagbigay ng mga misteryo. Kahit hindi siya nagbago sa katawan sa pamagitan ng hindi nakikitang kapangyarihan, siya ay naging isang higit na marangal na nilalang. Mga kapatid, sagutin pa natin yung mga tutol ho. Ang pagkapari ni Kristo ay kanya lamang nang inialay niya ang kanyang sarili, ayon sa Hebrews 9:14. Ngunit ang tungkulin ho ng pagkapari ay nagpapatuloy sapagkat ito ay isang walang hanggang kautusan, ayon po sa Exodus 40:15. Sa bagong tipan, pinili ni Kristo ang kanyang mga apostol bilang mga pari. Ang simbahan po ay tinatawag na makaharing mga pari, ayon sa unang Pedro 2:9, na sinabi ni San Pablo na siya ay isang pari sa paglilingkod sa mga hintil, ayon sa Roma 15:16, at inutusan si Tito na nagtalaga ng mga pari sa bawat lungsod. Mababasa niyo po yan sa Tito 1:5. At sa Hebreo 13:10, binanggit ang altar, isang indikasyon ng pagkapari. Alam po ninyo sa simbahang Katolika, ang pinaka-highlights ng bawat misa, lahat po naman yon importante. Pero ang pinaka-highlights ay yung liturgy of the word, yung homily ng pare. Di ba nandun sa podium, sa may gilid, pag nangangaral, nag-homily. Pagkatapos noon, pupunta ho siya sa altar para celebrate yung Eucharist. Now, naniniwala ho ang Katoliko yung banal na Eucharistia po ay napaka-sagrado ho niyan. Kasi naniniwala ho kami na it becomes the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Now, we are actually receiving the body and the blood. We are actually receiving the Lord Jesus Christ. Kaya pag namimiss nyo misa, malaki ho nawawala sa atin Malaki nawawala sa atin. Now, pakiusap sa lahat ng mga Katoliko nationwide. Dadalo kayo ng misa, agahan ho ninyo. Huwag kayong dadalo na malilate ho kayo. Kung kayo po'y nalilate, tapos nasa gitna pa kayo uupo, magsi-center of attraction pa kayo, nangangaral na yung pare, ikaw pa yung gustong maging sikat doon, tapos habang umaatin ho kayo sa misa, nagsi-cellphone pa ho kayo, tapos kapag ka nakapag-Holy Communion na kayo, nagmamadali kayo lumabas, sana hindi na ho na kayo nagmisa. Kasi parang hindi sa inyo importante. Ang bagay na dapat pahalagahan ho natin pagdalo sa misa. Imagine niyo, you have 6 days to work. Sunday, mamimili ka lang kung anong oras ka dadalo ng misa. Tapos sasablay ka pa dyan, malilate ka pa. Hindi ho pwede yan. Hindi ho pwede yan. Dapat nakahanda po yung ating
isip at ating puso, nagpa-participate ka sa misa. Kumakanta ka pagka may binabasa na may readings tayo, di ba? From the Old Testament, may 3 pagbasa tayo eh. Book of Psalms, Epistles minsan, tas yung gospel ng pare, yung homily. At yung pinaka-highlights ng misa, yung banal na Eucharistia. Mga kapatid, ang pagiging ama ng Diyos ay hindi mapapantayan. Ngunit si Abraham, si Elias at si San Pablo at iba pa ay tinawag na mga ama. Ang mga paring naglilingkod sa altar ay tinatawag ring ama ayon sa Malakias 2:10 at sa Judges 17 verse 10. Si San Pablo ay umamin na siya ay naging ama dahil sa mabuting balita. Ayon sa unang Korinto 4:15, ang pinuno ng bayan ng Diyos ay tatawaging ama. Ayon sa Isaiah 22:21-22. Hindi ho nangangahulugang kailangang may asawa ang obispo, mga kapatid, kundi na hindi siya dapat polygamous. Yung polygamy ang root word, maraming asawa. Si San Pablo po ay obispo rin, ngunit walang asawa ayon sa unang Korinto 7:8. Si Kristo mismo, ang katastasang obispo, ay wala ring asawa. Maraming fake news regarding kay Jesus. Sabi nila, may asawa daw si Jesus. Si Mary Magdalene daw asawa. Mantakin mo yung mga pinagagawa nila na yan. Wag ho kayong ganyan, mga kaibigan. Basa ho kayo ng Biblia pag may time. Ano pa ho? Ang tinutukoy ni San Pablo ay ang mga grupong nagtuturo ng masama, ang pag-aasawa at pagkain ng karne. Ito ay ang mga Gnostiko at Manikeo. Ako mababasa niyo sa World History ni O'Brien, page 147. Ngunit ang pagiging celibate, mga kapatid, yung walang asawa ng pari ay isang handog sa Diyos. Batay sa Mateo 19:12, si Pablo mismo ay humihikaya sa celibacy. Ini-encourage siya hanggat maaari walang asawa. Kasi alam ni Pablo, priority mo, pamilya mo nga naman. Kung gusto mo maglingkod full-time, dapat nakasentro ka sa Panginoon. Wala ka ibang pananagutan. Ang mga lingkod ng Diyos sa langit ay malinis at walang asawa. Mga kapatid, as I close, etong issue na ito ng sakramento ng orden o pagkapare ay isa sa mga mahalagang aral ho ng simbahang Katolika. At ako ay nagsasalita in particular sa lahat ng mga Katoliko nationwide. You have to study our doctrine. Mag-invest ho kayo, bumili kayo ng Catechism of the Catholic Church para ho alam ho ninyo. Magbasa po kayo and you try to understand. Kung hindi pa rin malinaw, you ask your priest. Kausapin nyo yung mga seminarista na nag-aral. Kausapin nyo ho kami ng mga miyembro ng Catholic Faith Defenders. Magtanong-tanong ho kayo. Importante yan, nagtatanong-tanong ho kayo, mga kapatid, para ho tayo ay matuto. Kasi napaka-importante ho yun na tayo po ay matututo, mga kapatid. Alright, hopefully next Sunday ay si Bro JB Akma ay makasama na po natin sa ating ginagawa ho rito na pag-aaral ng salita ng Panginoon. And we would like to thank you guys for sa inyong panahon. No? Alam ko na medyo abala rin ho kayo at preparing sa ating mga misa. At maraming salamat. Ipagdasal ho ninyo si Bro JB Akma at kami ho. Regular ho kami nandito every Sunday ho. At sa mga oras na alas 6 hanggang alas 7. At nagpapasalamat tayo kay Arwin sa pag-alalay po sa atin dito. Bro, maraming salamat. At hinihiling natin na ang lahat ng mga staff dito ay gabayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung may mga tanong ho kayo, mga kapatid, maaari ho kayong mag-iwan dyan sa comment section. O para sa next Sunday ho ay pwede naming mabalikan yan yung mga particular na tanong ho ninyo. If you would like to help si Brad Calix sa ating ministeryo, isang paraan ho ng pagtulong ninyo ay please subscribe sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV.
ni Brad Calix. Malaki ho may tutulong sa atin yan, mga kapatid, para ho tayo makapagpatuloy. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, ay please subscribe State of Grace TV. Nandiyan nyo makikita yung mga reflections ni Brad Calix from Monday to Sunday, tapos yung ating usapang Katolisismo pagka Monday to Friday ng gabi, yung aking public declaration bilang dating pastor na niyakap ang simbahang Katolika. Last year, yung kasal namin sa simbahan ni Mrs. etc. Nandyan ho sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. At gusto ko i-acknowledge si Bro George. Siya kasi yung responsible na tao na nag-upload ng ating mga videos. Kaya Bro George, maraming salamat. Kiles sa ating partnership at sa yung labor of love. Alright, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, maraming salamat po sa opportunity ito na binigay niyo sa amin, isang pagkakataon na minsan pa ay sariwain ang turo ng Simbahang Katolika pagdating dito sa pagkapare. Marami hong nalilito sa bagay na ito at marami din hong umaatake at marami silang fake news na binabato sa Simbahang Katolika. Pero salamat sapagkat sa kabila ng bato nila sa Simbahang Katolika ay nananatiling buhay at matatag ang simbahang itinatag mismo ng pinaka-founder nito. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kami ho'y nagdadasal ang patuloy niyong gabay sa bawat isa sa lahat ng mga kaparian sa kanilang mga homily na mababanggit. Sana ho kami ng mga parishioners ay mabless kami. Importante rin na kami po'y handa sa aming kaisipan at aming puso sa pag-participate sa misa. And we would like to thank you, Father, for giving us this opportunity ho, na magkaroon kami ng broadcast dito sa DYRL. At hinihiling namin ng magandang kalusugan ng bawat isa, especially ho, ang magaganap na conclave sa May 7. Naandun na ho ang karamihang kardinal sa Vatican sa Roma, and they are preparing. At dalangin ho namin sa sino bang susunod na Santo Papa ay parehas na respeto at pagmamahal ho ang dapat na maibigay ho namin sa Kanya. Nagpapasalamat po kami sapagkat itong aralin na ito na pinag-usapan ngayon ay napapanahon. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Habol lang tayo, no? Batiin ko lang ng saglit tong konti. Si Harvey Dakila Angke, maraming salamat bro for joining sa ating broadcast. Si Germaline Honasan Balahadya sa San Pedro, Laguna. Kay Alan Yaneta dyan sa Hungary. Bro, maraming salamat. Kay Bro Wendell Talibong. Sir, magandang umaga ho. God bless sa buong pamilya. Opo. Sino mo pa yung nandito? Si Ismael Bernat Galindo, Agaton Ray Alfante, Ismael Bernat Galindo, salamat. Si John Paul Ruby, Pedro Quinoy, sino pa? Sonet Senas, Maria Lini Biaten Donquines. Yung aking may bahay, si Rex Del Rosario, Alimpuangon, Edward Muliken at sa iba pa. Alright, sa ngalan po ni Bro JB Akma, Brad Calix or Al Calixtro. Nagpapasalamat po sa Panginoon sa opportunity ito. Arwin, maraming salamat for sa pag-assist sa ating technical. At sa lahat po ng mga Katoliko nationwide at sa aking obispo kay Bishop Patricio Buzon. Magandang umaga. Pakishare po yung ating video. God bless. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, Brad Calix, mula rito sa Negros Occidental, dito sa istasyon ng DYRL. Ingat po kayo and bye for now.